Ayun mga kababayan ko at mabuhay po tayong lahat sa mga Facebook friend po natin, sa mga followers po natin. Mabuhay po tayong lahat at sa mga anti-communist na mga kasamahan po natin, sa mga comrades at comrades po natin, mabuhay po tayong lahat. Ayun, mga kababayan ko, merong sinabi, ito pong si Tuesday Vargas. Nasabi niya, merong kakulangan kaya merong pag-aklas. Ha? Pero hindi ako agree ha? Doon sa paghawak ng armas ng iba nating mga estudyante from UP Diliman. At hindi lang diyan sa UP Diliman, napakarami na halos nare-recruit ng Communist Party of the Philippines sa mga universities ng mga kabataan. Ha? Alam mo, Tuesday Vargas, itong ginagawa mo ay para sa akin hindi ako agree. Hindi ako agree. Ha? Subukan mo mamundok, try mo. Try mo. 'Di ba? Nag-aaklas ka, galit ka, try mong mamundok, Diyos di Vargas. Hmm. Alam mo, sa totoo lang, bilang isang malayang mamamayan, yung mga ipinagtatanggol mo, alam naman natin kung sino kayo eh. Alam naman natin kung sino nasa likod ng mga pagkilos ng mga estudyante saan-saan man panig ng Pilipinas ngayon. Alam naman natin kung sino nagpapakilos sa mga yan. Ang Communist Party of the Philippines, Tuesday Vargas. Alam mo ba yung kinaaniban mo na organisasyon? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba kung sino ka? 'Di ba? Baka hindi mo alam. O kailangan mo munang dumanas ng isang matinding labanan bago mo malaman kung sino ka. At kung sino ang gobyernong ito na nagmamalasakit sa ating mga kabataan. Pero udyo kayo ng udyok na lumabas ang ating mga kabataan sa kanilang mga paaralan at iwan ang kanilang marangyang pamumuhay para umakyat sa kabundukan at humawak ng armas para di umano labanan ang mga naghaharing uri dito sa ating lipunan. Yan ay isang malaking katarantaduhan. Tuesday Vargas, para sa akin yung sinasabi mo na mayroong pagkakulangan kaya mayroong pag-aaklas, hindi solusyon. Hindi solusyon yung paghawak ng armas para matugunan at para labanan itong ginagawa ng mga hayop sa ating lipunan. Ano man at gaano man sila kababais, alam naman natin ang dapat nating gawin. Tuesday Vargas. Alam na ng ating mga kasundaluhan at hindi man natutulog ang mga yan kung ano ang kanilang gagawin sa mga naghaharing uri na umaabuso sa ating mga mamamayan. Ulitin ko, Tuesday Vargas, hindi ako pabor na yung iba nating mga kabataan ay mag-aklas at humawak ng armas. Hindi ako pabor dyan. Alam mo, Tuesday Vargas, ikukwento ko sa iyo ang nangyari dito sa Barangay Mapulot, sa bayan ng Tagkawayan, Quezon, past a year. Inambus ng New People's Army ang 5 kapgo. Kapgo kung tutuusin magkano lang ang sahod niya, allowances lamang yan ng regular na sundalo, yung kanilang nakukuha aman. Pero ito ay inambus, tinanggalan ng buhay ng mga kasamahan yung New People's Army diyan sa area ng Tagkawayan, Quezon. Isinisigaw ngayon ng human rights na hindi na raw halos makilala yung mga NPA diyan sa Negros at halos brutal daw di umano ang ginawang pagpatay ng ating mga kasundaluhan sa kanila. Alam niyo, sa totoo lang, hindi po ako naniniwala diyan sapagkat ang ating pong kasundaluhan ngayon ay very professional. Very professional po yan. Pagka alam na nila na yan ay pin down na at wala nang buhay, bakit kailangan mong pinisin? Hindi na po kailangan gawin ganun. Itong ginagawa ng mga kakampi mo ng New People's Army ay brutal na winasak halos ang mukha ng ibang mga kapgo diyan sa Tagkawayan, Quezon. Ikinukwento ko lang sa iyo dahil baka wala kang knowledge, Tuesday Vargas, o baka meron kang kamalayan pero ini-ignore mo lang dahil ikaw ay naandyan sa grupo mo ngayon. Baka ini-ignore mo lang yung pagkamatay ng 5 nating kababayan na kapgo na tinanggalan ng buhay ng mga kasamahan yung New People's Army dyan sa area po ng Tagkawayan, Quezon, dyan sa Barangay Mapulot. Tuesday Vargas, baka hindi mo alam na halos hindi na rin po makilala ng kanila po mga pamilya itong 5 kapgo dahil pininis pa ng mga miyembro ng New People's Army itong naturang 5 kapgo. Gaano kawawa ang ginawa ng ibang mga miyembro ng New People's Army diyan sa 5 kapgo na inambos nila. At hindi lamang yon.
Ha? Marami pa. May mga rebel returning ngayon na tumutumba diyan sa area ng Bicol. Ha? 64 years old. Pinatay nila diyan sa gitna ng kagubatan. Ha? Naghahanap buhay yung matanda pero pinatay ng sabi nga ay mga esparo diyan sa area po ng Bicol. Oh. Yan ba Tuesday Vargas? Alam mo? Alam mo ba yan? Alam mo ba ang mga ginagawa ng New People's Army nyo dito sa Kanayunan? Baka hindi mo alam o baka nagbubulag-bulagan ka lamang o baka naman nakikinig mo na o baka naman nakikita mo na pero sarado pa rin ang iyong tainga at sarado pa rin ang iyong mga mata dahil nga ikaw ay nasa saklaw ng Communist Party of the Philippines ngayon. Ha? Tuesday Vargas, kung ako sa iyo, wag mong i-provoke ang ating mga kabataan na lumaban at humawak ng armas dahil di umano ay mayroong nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Alam mo Tuesday Vargas, baka bago-bago ka pa lamang sa Communist Party of the Philippines, papaliwanag ko lamang sa inyo ng konti. Kahit sino namang presidente ang magdaan o kahit sino mang rehimen ang magdaan dito sa ating sa Pilipinas o sa bansa natin ay kalaban naman talaga ng komunismo itong mga presidente na sabi nga natin ay tumatayo bilang naglilingkod sa ating mga mamamayan. Alam naman natin yun eh. Ha, Tuesday Vargas, na ang komunismo ay isinusubo lamang kayo sa labanan. At wala namang pakialam yan sa buhay nyo. May pakialam yan. Gagawan kayo ng mga propaganda pagkapatay na kayo. Kagaya nito ni Alisa Alano at ng iba pa mga miyembro ng New People's Army na namatay diyan sa Negros. Ginagawa ngayon ng mga propaganda, di ba? Para mas makarecruit sila o makarecruit kayo ng mga kabataang hahawak ng armas at magagalit sa ating pamahalaan at magagalit sa ating mga kasundaluhan. Yan ang wag na wag niyong gagawin sapagkat ang ating mga kasundaluhan, kapag binawian ninyo, ang mangyayari na lamang dyan, bawian na lamang tayo ng bawian dito. Wala na tayong pagkakaisa. Ha, Tuesday Vargas? Wala na pagkakaisa kapwa natin Pilipino, ipinapatay natin. Naiisip mo ba yon Tuesday Vargas? Isip mo ba yan? O baka naman, nagtatanga-tangahan ka lang. O sadya ka ng tanga sa ginagawa mo. Sa totoo lang, ang provocation na ginagawa mo at pagsasalita dyan sa UP Diliman ay gumalit sa daan-daang mga estudyante. Alam ko yan. Dahil yan ay gustuhin ng Communist Party of the Philippines. Ang galitin ng ating mga kababayan at mga kabataan para labanan ang alinmang estado na magdaraan. O sabi nga po natin ay uupo dito sa bansang Pilipinas. Ha? Tuesday Vargas, hindi ako agree sa sinasabi mo na mayroong kakulangan kaya mayroong pag-aaklas. Hindi ako agree dyan. At hindi rin ako agree. Marami pang hahawak ng mga armas na mga kabataan at mamamatay sa kabundukan. Ayun, alam niyo sa totoo lang, mayroong 18 years old, mayroong 16 years old na namatay diyan sa gitna ng labanan na yan, diyan sa encounter. Pero ngayon, yung mahirap na pamilya, sino ang nag-produce ng mga kabaong ng mga yan? Maaaring kasundaluhan pa. Dahil maaaring St. Peter pa yan, kinuha. Pero kayo, ang Communist Party of the Philippines ba, inaasikaso yung mga bangkay ng mga ordinaryong hukbo nyo? Di bagat hindi naman? Hindi nyo kailanman inasikaso ang ordinaryong hukbo ninyo. Ha? Di baga? Look, ngayon, napakaingay dahil mayroong mga matataas na opisyalis ng Communist Party of the Philippines na namatay diyan sa encounter diyan sa Negros. Ha? Iingay na iingay pero yung mga ordinaryong hukbo wala kayong ginagawa. Trupa pa. Tsak ang nagbigay ng mga kabaong ng mga yan. Tsak ako na yan 19 NPA na yan ay mga kasundaluhan pa ang nagbigay ng mga kabaong sa kanila. At sigurado ako na mga kasundaluhan pa nag-aasikaso ng kanilang mga libing. Ha? Kaya tayo kung tutuusin, wag na bumawi, babawi-bawi at buhay sa buhay, hindi ganon. Ha? Kung tutuusin, wag na lang tayo magbawian dito. Yung iba mga aktibong NPA at miyembro ng New People's Army, mag-surrender na lang kayo. Ibaba
ang inyong mga armas. Parang naman tayo ay magkasundong mga Pilipino. Kawawa na ang ating bansa, tayo-tayo naglalaban. Ayun, hanggang dito na lamang muna mga kababayan ko. At binigyan ko muna ito ng kapaliwanagan, itong sinasabi ni Tuesday Vargas na wala namang kakwenta-kwenta. At isa pa nga pala mga kababayan ko, itong ginagawa ng human rights, very unfair. Ang human rights nung mamatay, yung 5 kapgo, hinanap po natin doon sa area po ng Barangay Mapulot, sa bayan po ng Tagkawayan, Quezon. Bagamat naandun sila, hindi naman po sila gaya ngayon na napakaingay. Hindi po ganoon sila kaingay nung mamatay yung ating pong mga kapgo diyan po sa Barangay Mapulot na inambus po ng New People's Army past a year. Yan yung nakakalungkot human rights. Maging parehas tayo. O baka naman gusto nyo ilabas ko pa sa mga video ko kung sino ang nagtatag ng human rights dito sa bansa natin. Huwag na nating intayin na yung mga baho ng Communist Party of the Philippines ay ako pa ang maglabas sa mga videos ko. Huwag na nating intayin human rights na lagi sigaw ay human rights violation at paglabag sa international humanitarian law o sa karil ang ginawa ng ating mga kasundaluhan diyan sa Negros. Ako po ay hindi papayag niyan. Bilang isang dating rebelde, wala na tayong katahimikan sa bansang ito. Huwag na tayong sabi nga natin ay maging bias pa. Unfair naman itong ginagawa ng human rights at hindi halos pumaparehas. Yon, hanggang dito lamang po muna. Good morning, Alvin Almonte, dating isang rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalaan na nagsasabing, mahal ko po kayong lahat. God bless us all.